Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day po. Sige po. Batiin po natin yung ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Ayan. Amen po. At napakaganda po ng awitin na ating inawit po kanina. Kung naabutan nyo po yung worship. Kung naabutan po ng katabi nyo yung worship, napakaganda po nun. Oil and offering. Na ating po mga sarili ay maging isang handog po sa ating Panginoon. An offering unto the Lord. Wala man po tayong ibang maihandog kundi po ang ating pong mga sarili lamang. Alam nyo po, marami pong naglalabasan po ngayon sa Facebook, social media, yung mga tinatawag po nating pagpapagaling. Tama po ba? Mga healing, deliverance, and pag sinasabi po nila mga pag-cast out ng demons and all. Sa atin po, pag nagte-testimony tayo, yung iba po dito, pag tayo po ay nagte-testify sa ating Panginoon, ang madalas po nating sinasabi ay, maraming salamat Lord, sa himalang ginawa mo sa buhay namin. Tama po ba? Tama po. Parang wala po akong kausap pa. Please bear with me, medyo masama lang po yung pakiramdam ko. Pero okay lang naman po, nakangiti pa naman po tayo. Alam nyo po, pag kami nagte-testimony, ano yung miracle? Tama? Gumaling ba? Nag-breakthrough ba? May financial breakthrough ba? Nagkaroon ba ng provision? Yan po madalas yung ating pong tinatanong. Pero bihira po nating itanong, mas lumalim ba yung pananampalataya mo through that testimony? Through that miracle, through that healing? Mas lumalim ba yung faith mo sa ating Panginoon? Sa panahon po natin ngayon, marami pong fascinated sa mga healings, deliverances, name it, mga kapatid, sa blessing, sa wealth, sa health, sa tinatawag po natin prosperity gospel, at mamaya po pag-aaralan po natin yan. Pero ayan po yung nagiging bait ng ibang mga simbahan. Dito ka sa simbahan namin, pag pumasok ka pa lang sa pinto, yayaman ka na. Diba? Sana all po, di ba? Kung gano'n, di ba? Dito ka sa FCC, 2 pinto, double money na. Double na yung yaman. Alam niyo pa mga kapatid, madalang po or bihira yung mga sermon about pagsisisi. Madalas hindi po natin yung makita sa Facebook or sa social media. Makikita po natin, lumapit ka sa Panginoon at pagpapalain ka niya. Pwedeng, yes, it is true that God will bless us, pero hindi po yun yung pinaka-need ng isang tao, mga kapatid. Kaya naman po, maraming tao po ngayon, sabi po dito, many people want what Jesus can give. Gusto po nila kung ano yung makukuha nila kay Jesus. Pero mismong si Jesus, ayaw po nila. Kung ano lang po yung kukuha po nila. Makikita po natin yan sa slide. No? Ang daming mga mega churches. Ito po ay kay Joel Austin po yata to. Kay Joel Austin po yata. If I'm not mistaken, this is the Lakewood Church. So, yan po yung isa sa mga prominent when it comes to the tinatawag na prosperity gospel and all. Makikita po natin, ang dami pong mga pag-aaral na ginawa po ang iba't ibang klaseng organization. Sabi ng Pew Research Center, marami pong Kristiyano sa buong mundo, ang sabi po dyan, ay naniniwala na ang Diyos ay magbibigay ng kayamanan at magandang kalusugan sa mga taong merong enough or sapat na pananampalataya. So, it is based sa kung ano yung pananampalataya mo sa kakabibigyan ng Panginoon ng blessing. So, nakabase po sa faith or pananampalataya. Sabi rin ng isang research project ng Barna Group, marami pong mga believers today, minimeasure or sinusukat po nila yung kanilang spiritual success sa pamamagitan po ng kung gaano karami yung laman ng kanilang bank account. So pag may 7 digits ka sa bank account mo, mas faithful or mas spiritual ka kaysa sa ibang tao. Pero wala pa naman po akong nabasa sa Galatians 5:22 na fruit of the Spirit ay money. Tama po ba? Wala pa naman po doon, di ba? Alam niyo po yung siyam na fruit of the Spirit. Tama po ba? Love, self-control. Sinorgat na.
Sana po alam niyo po yan ha, siyam po yun. Okay po. Alam niyo po, wala pa tayong nakita sa Bible na ang sukatan ng spiritual success ay pera o salapi or wealth. Mga kapatid, ang sukatan po ng spiritual success ay spiritual transformation. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, transformed. Parang ano po, no? sa sila Optimus Prime, yan. Alam niyo po mga kapatid, yung Acts 3, nung nakaraang linggo po ay pinag-aralan po at kunento po yan sa atin ni Pastor Mark. Meron pong isang lalaki na mula nung pagkabata niya, ilumpo na siya, hindi na siya nakakalakad. And he was healed, or siya po ay pinagaling sa temple gate ni Pedro at ni Juan. And ito pong miracle na ito ay nagdulot ng commotion o pagkaagulo during that time. The crowd ran toward Simon Peter and John the Apostle in amazement. Namangha po sila eh. Kasi yung lalaking lumpo mula pa nung siya isinilang, kita po nila yun. Araw-araw, kita po nila yun doon. Kaya nakakamangha po talagang isipin na may pag-asa pa pala yung lalaking yun. Kaya nung nakita po nilang nakalakad, hindi lamang po lumakad, ano pong ginawa niya? Tumatalon-talon pa, lumulundag, lumulukso pa. So it is truly it is a miracle. So the healing happened at Solomon's Colonnade, a public teaching area in the temple where rabbis often taught scripture. At saktong-sakto po, doon niya po pinagaling sa lugar na kung saan yung pinagtitipunan po ng mga guro during that time para mangaral sila. Doon niya po pinagaling. At yung time po na yun, imagine, yung mga tao, they are shouting, nagulat sila, they were amazed. At yung lalaking pinagaling ay lumulundag, lumulukso. At ang lahat po ay nakatingin kay Pedro. Parang katulad po ng pagtingin niyo po sa akin ngayon. Lahat po nakatingin kay Pedro. Lahat po sila. Kasi, kumbaga, kung ako rin po, di ba, sino ba itong taong to na kaya niyong pagalingin? Yung lumpo, nung simula nung ipinanganak siya, napagaling niya. Kahit tayo po magtataka, tama po ba? Makita po tayo dyan, may pilay, tas lumakad eh. Hindi lang po lumakad, lumundag-lundag pa. But instead of enjoying the attention, alam niyo po yung naging reaction po ng crowd? They were shocked. Sila po ay nagulat sa nangyari. Kaya po, ngayon, sinabi niya po doon sa mga gawa, chapter 3, verse 11, kung titignan po natin, habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong, sa Tagalog po, takang-taka sa nangyari. Tignan po natin, Acts 3:12. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? They were so shocked of what happened during that time. Bakit ninyo kami tinitignan? Siyempre, ang awkward naman po nun, di ba? Tinitignan po sila. Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Nakita po natin dito yung attitude ng dalawang apostol ng ating Panginoon. Balik mo lang ng isang slide. Ang number one na point po natin, don't steal the glory. Sabihin nyo nga po, don't steal the glory. Yung mas malakas po, 1, 2, 3, go. Don't steal the glory. That's the number one point. Mga kapatid, ipinakita po ni Pedro at ni Juan na hindi po galing sa kanila yung kapangyarihan. Mga kapatid, bagamat sila po yung ginamit ng Diyos upang mapagaling yung tao po ngayon, pero hindi po nila inangkin yung kaluwalhatian o yung kaluguran. Kaya nga po tayo, sinasabi natin wag mo angkinin yung glory para kay Lord, di ba? Kaya pagka may nagsasabi sa atin, ang galing mo naman kumanta. Huh? Talaga ba? Hindi po ganun yun. Glory to God. Ang galing mo namang sumayaw. Ganun yung reaction po eh. Naman, syempre, pinaghirapan ko yan. Pwede po ba? Praise God po. Di ba? Babalik po natin sa Panginoon lagi. Kasi kapag hindi po natin binabalik, na-store po yan sa ating mga ulo, sa ating mga utak. Kaya po, sabi ng iba, lumalaki na yung ulo nito. Hindi po literal, Kumbaga, figuratively, lumalaki na yung ulo.
lalo na po sa mga ministry sa loob ng church, nakitang-kita po pag sa harapan. Kunyari po, tumutugtog ka, nagpe-pray ka sa harapan, o kaya nagpe-preach ka. Ayan po yung dapat mga pakaingatan po natin eh. Because sometimes we are stealing the glory na para kay Jesus. Sabi po dito, yung word na kapangyarihan or dunamis, yan, madalas po natin narinig yung dunamis. Yes po, di ba? Lakas ng yes po doon. Yung dunamis. Alam niyo po, yung word na dunamis, in its parang normal meaning or context, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay strength, power, or ability. Yung abilidad, yung kapangyarihan, or yung kakayanan. Pero dito po sa context na ito, ni Pedro at ni Juan, ang meaning po nila ng dunamis, dahil ito po ay patungkol sa Diyos, ay supernatural power, miraculous strength, and divine ability. Alam niyo po, ang ibig sabihin po, isa po sa mga ibig sabihin ng word na dunamis, babasahin ko po sa English. It refers to inherent power or power residing innately by virtue. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung kapangyarihan o abilidad na nasa isang tao o bagay. Nasa kanyang kalikasan. Nagets po ba natin? So, pag sinabing dunamis, it is related lamang po sa kung ano yung kayang gawin ng tao pong iyon. Kunyari yung kalikasan niya. Kunyari po, kung siya ay may ability na tumugtog, nandun po yung nature nung kanyang, sabihin natin, gift. Makikita po natin doon that the ability or the power ay relative lamang sa kung ano yung kaya niyang gawin. Pero dito po, sinabi po ni Pedro at ni Juan na yung dunamis ay kapangyarihan or ability. Nino po? Ng Diyos. So kapag ginamit po yung word na dunamis kay Lord, ang ibig sabihin po niyan ay supernatural power or miraculous strength or divine ability. It is the same word used throughout the New Testament when referring to the power of God. So ano pong sabi ni Pedro? Hindi galing sa amin yung kalakasan o kapangyarihan. Hindi dahil sa akin kaya ka gumaling, kaya ka nakalakad, hindi po. Hindi niya rin sinabi na, syempre, mas dikit kami sa iyo, mas dikit kami kay Lord kaysa sa iyo. Talagang gagaling ka. Hindi po ganoon yung sabi niya. Hindi niya po sinabi, syempre, mas banal kami. Napo natin mas narinig, mas holy kami, holier than thou, o mas spiritual kami, mas mataas ang faith namin. Hindi po sinabi ni Pedro yon. Ang sinabi niya lang po, ang kapangyarihang iyan ay galing sa Diyos. Nothing more, nothing less. Hindi po siya nagbrag na, syempre ako apostol. Hindi po. Sinabi niya lang po yon. Tignan po natin Acts 3:13. Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus. Take note of this verse. Sinabi po ni Pedro, niluwalhati ng Diyos, sino daw po? Si Jesus. So God glorified Jesus. At wala pong ibang niluluwalhati kundi ang Diyos lamang. Therefore, isa po ito sa mga verses na nagsasabi ng ating Panginoong Jesus ay Diyos. Tignan niyo po, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na nito na palayain siya. Next slide po. Sabi po dito, it all points to Jesus. Lahat po ng gagawin natin, kahit nila Pedro, lahat po ng ginagawa nila, it all points to Jesus. Peter connects the miracle directly to God's covenant. And Peter refuses to let the miracle become about him. Taliwas po yan sa mga nangyayari po ngayon. Alam niyo po ba, may mga terminology pa ngayon na kapag ikaw ay spiritually, kumbaga, mas mataas kaysa sa iba, ang tawag po sa iyo ay one of the God's general. God's generals. May naririnig po ba kayong ganon? Na para bang may ranking ang ano po? Na parang mayroong 3-star general, 2-star general, meron pong mga ranking. Pero it all points to Jesus. Hindi pinagmayabang ni Pedro at ni Juan yung kanilang kalakasan o kapangyarihan na binigay sa kanila. Hindi nila sinabi na sila po yung mga apostol. Ang sabi lang po nila ay gumaling ang taong iyan dahil sa kapangyarihan ng Diyos.
Kapag ka tayo po, sino po dito nakapag-cinema na po? Halos karamihan po sa atin nakapag-cinema na po, di ba? Alam ko po, pagka senior, libre. Meron pong ganun di ba, sa mga SM? Pero yung iba po, Monday lang daw po yata May nakausap po ako kasing isang senior na pastor. Para inaabangan niya daw po talaga yon pag tuwing Monday po yata pumupunta siya ng SM para makanood. Kaso pili lang po yung yung movie. Kapag ka pupunta po tayo sa cinema or sabihin natin pagka gusto natin manood ng movie, syempre pag pumasok tayo ng cinema, ang gusto natin makita yung big screen. Tama po? Big screen Talagang dumadagundong pa pagka action. O kaya kapag malakas yung tunog, mas masarap po sa feeling, parang nandun ka sa situation po na yon. Ang tinitignan po natin yung screen. Wala naman pong pumapasok sa cinema na ang tinitignan, nasan ba yung projector na ginagamit nila dun? Saan ba yung projector? Ito yung titignan ko. Wala pa naman po, di ba? Kumbaga, wala pa naman po nag-a-admire sa projector. Ang ina-admire po natin yung movie na pinapalabas. Tama po. And sabi po, yung ating pong mga ministry, para daw po yung mga projector. Nakakita na po ang projector, di ba? Kahit sa church, mahalaga yung projector, yes. Pero mas mahalaga kung ano yung inilalabas o tinatransmit nung projector. Kung ano yung pinoproject niya. Tama po ba? Yun yung pinakamahalaga. Kasi kahit may projector dyan, kung hindi niya naman ma-transmit or ma-project yung gustong ipalabas, useless din po yung projector. At yan din po, ganun din daw po yung ministry po natin, na kahit anong galing po natin, if it will not point to Jesus, it is useless. Peter refuses to let the miracle become about him. Alam nyo po, mag-ingat po tayo, meron po mga tinatawag na celebrity Christians. Narinig niyo na po ba yan? Celebrity Christians. Next slide po. The danger of celebrity Christianity. Alam niyo po ngayon, pa-impluwensyahan na po pagdating sa social media. Gusto kong magsimba sa church na yun kasi sikat yung pastor na yun. Laging lumalabas sa newsfeed ko. Wala naman pong problema if nililid po kayo ng Lord doon. Pero kung nakafocus na po tayo doon kaysa kay Lord or kaysa sa pinapagawa ni Lord, yun po yung delikado. Alam niyo po, modern Christianity sometimes creates celebrity ministers. Mas pina-follow po natin yung mga personalities kaysa sa pag-follow po natin sa Panginoon. Sabi po ng unang Korinto or 1 Corinthians 3:7, ang context po nito, mga nag-aaway-aaway po yung mga taga-Korinto. Ako, kunyari po, in our context here, ako kay Pastor Eman ako. Ako kay Elder ganito ako. Kung saan siya susunod ako sa kanya. Hindi, ito, ako, susundin ko si Pastor Eman. Ano pong danger po nun, mga kapatid? Nakafocus na sa tao. Tama po, di ba? Sabi po ng 1 Corinthians 3:7, sabi ni Paul sa kanila, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Mga kapatid, mag-ingat po tayo na baka ang sinusundan na po natin sa loob ng iglesia ay si pastor, si elder, or kung sino mang ministry leader natin. Yung feeling na, ayokong ma-disappoint si pastor. Though, tama naman po, kumbaga in a sense, pero ultimately dapat ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko po kanina, yung tinatawag na prosperity gospel. Meron pong umusbong na tinatawag na movement during 1900s, 20th century, na kung saan ay nagtuturo po ng tinatawag na Word of Faith movement. Isa po itong movement. Hindi po siya, kumbaga, though sinasabi po na denomination, pero it is more on a movement under the branch ng Pentecostalism. In the last several decades, meron pong isang theology, when we say theology, o katuruan, doctrine, na lumalaga na po. Ang tawag po ay prosperity gospel or word of faith movement. So ano pong ibig sabihin ng word of faith movement? Sila po ay naniniwala
na kapag ikaw ay meron kang enough faith, meron kang positive speech, and meron kang financial giving, kapag ka ikaw ay malaki ang binibigay mo sa iglesia, ay lalong lalawak o lalaki ang iyong wealth or kayamanan at ang iyong kalusugan. Sa unang dinig, parang tama po. Yes, God bless us with wonderful blessings. Mga kapatid, pero ano po ang mali dito? Why this is dangerous? Blessing becomes the focus. Halos sa mga churches po na ito, blessing becomes a focus. Meron po akong napakinggan, napanood. Sabi niya, gathering po ito ng mga pastor. Siya po ay bishop. Sabi niya, mga pastor, after 5 years, pag wala pa rin po kayong mga kotse, sabi niya ganun, sasagasaan po namin kayo. Minasamin po. Sabi niya, nagulat po ako. Tapos sabi niya, nung pumunta raw po siya sa isang church, ano daw po dun may ano po nag-preach daw po siya. Ay, hindi po siya nag-preach, nag-pray lang daw po siya. May kumamay po sa kanya. Kumamay po sa kanya. Pagkamay, sabi po mga pastor, sabi, may palaman. Yung pagkumamay po, may palaman, di ba? Asara po namin yung mga pastor, may palaman. Pagkano niya po, syempre, nahiya pa siya, nilagay niya po muna sa kanyang bulsa. Kahit hindi po siya naiiyi, CR nga ako, para makita ko magkano yung laman. CR po siya. Pagkabuklat niya po, may envelope. Pagkano niya po ng envelope? Ang laman po, prayer request. Alam niyo po, sabi niya, nalungkot daw po siya. Kasi prayer request. Ngayon po, na-invite po siya sa isa na namang malaking church. Pentecostal church po malaki. Pagkatapos niya po mag-preach, may kumamay na naman daw po sa kanya. Pagkamay pong ganon, may palaman. Binulsa niya po ulit. Sabi niya, CR nga muna ako para makita ko. Pagka-CR niya po, may envelope. Pagbukas niya po, sabi niya, muntik ka na daw po siyang lumundag dun sa at sumigaw. Dahil meron pong 50K dun sa envelope niya. Sa tingin niyo po, anong mali dun? Kaya daw po kapag pupunta siya sa ibang church, nasusukat daw yung faith ng church na yon kapag may kumamay sa kanya, pag medyo makapal yung palaman, pag alam niya na kagad, pag manipis baka prayer request na naman to, ha? Ayun po yung danger, mga kapatid. When we are focused on the blessing, kaysa sa nagbibigay, the giver of blessing. Ako po, mas gusto ko po focus ako dun sa giver of blessing. Dahil dun, unlimited Amen? Alam niyo po yung mga mantra po nila, speak your miracle into existence. Basta sinabi mo, mangyayari yan. Pag hindi nangyari, ikaw may kasalanan. Lack of faith yan. Narinig niyo na po ba? Declare your financial breakthrough. Claim your healing. Tignan nyo po, scholars at the Gospel Coalition, maganda po itong coalition na ito, website din po siya, thegospelcoalition.org, warned that prosperity theology shifts or binabago yung ating focus from the glory of Christ to the comfort of man. Alam niyo po, ang sinasabi ng karamihan, when blessing becomes the focus, Jesus becomes a means to an end. Si Jesus, parang ginagawa po nating genie. Na konting na konting prayer, nag-aabang ng blessing. Wala pong masama o problema sa blessing. Hindi po yan inherently evil. Even the money is not evil. But the love of money is the root of all evil. The love of money. Alam niyo po, isa sa mga nauso po ngayon yung word na manifesting.
Sino pong nakarinig po nun? I-manifest mo na yan. Mangyayari yan, i-manifest mo na. Nasaan po yung kalooban ng Lord dun sa manifesting po na yun? Na parang dinidiktahan po natin ang Panginoon sa kung ano yung gagawin o kalooban niya. So, lalo na po, uso po yun ngayon yung word na manifesting. Why do we follow Jesus? Why do we follow Jesus? Is it because we want miracles? We want success? Or we want breakthroughs? Or because He is Lord? Sana po, we are following Jesus because He is the Lord of our lives. Number 1 is don't steal the glory. And number 2, don't miss the Savior. This is the last point, mga kapatid. 2 points lang po tayo ngayon. Don't miss the Savior. Sabi ng Acts 3:14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ng isang mamamatay tao. Sino po yung banal at matuwid? Ating Panginoong Hesus. Sino po yung pinalaya po nila? Sino po? Darating na naman po yung Holy Week. Mapapanood na naman po natin yung Passion of Christ. Si Barabas, hindi po si Barnabas magkaiba po yun. Si Barabas po, pinalaya po nila. Doon nga po nauso yung hugas kamay, di ba? Naghugas kamay po si literal, si Poncio Pilato. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. Tingnan nyo po, ang description niya ay holy. Next slide. Or sa English, sa Greek po ay hagios. Ang ibig sabihin po nito, morally pure, set apart, and perfectly righteous. Isa po sa mga katangian ng ating Panginoong Hesus. Peter says something shocking. You celebrated the miracle, but you rejected the Messiah. Sometimes we are celebrating the blessing, but not the blessor. Amen? Amen po ba? Madalas ganun po tayo. Lord, thank you for the blessings. Grabe. Maraming blessings. Pero sinabi po ni Peter, something shocking, you rejected the Messiah. Kayo ang nagpako sa Kanya. Kumbaga, ano pong isa pang sabi ni Pedro? He is the author or archegos sa Greek. Ang meaning po nito ay originator, founder, or source of life. Ano pong sabi ni Pedro? Essentially, ang sabi niya, kayo ang pumatay sa nagbibigay buhay. The source of life, you killed. Tingnan niyo po verse 15, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. In English, you killed the author of life. Tapos ngayon po, di ba? Mamamangha po sila sa mga miracle na ginawa ng mga apostol. Nakakagulat po yan. You killed the source of life itself. Meron pong isang lalaki, siya po ay na-stuck sa disyerto. Siya'y uhaw na uhaw na uhaw na uhaw. Wala po siyang makitang kahit anong body of water or yung oasis na tinatawag. Pero sa di kalayuan, nakita po siya ng isang botelya ng tubig. May nag-appear na bottle of water. Ano po ang sa tingin niyo pong ginawa niya? Nilapitan niya yung tubig, yung botelya or bottle, at sa tingin niyo po anong ginawa niya? Ininom? Pinaligo? Ang ano po, natural, inumin. Tama? Pero siya ang ginawa niya, ang ganda ng botelya na to. Absolute pa yung tatak. Nature Spring. Ano pa po ba? Baka Summit, Wilkins. Ganda. Medyo puno pa. Pero hindi niya po ininom. Tama po, hindi niya ininom. Hindi, wala. Nasa disyerto nga po siya eh. He talks about the brand. Ang ganda ng tubig. Medyo puno pa. Buti nasa lalagyan, hindi marumi. Pero hindi niya po ininom. Madalas po, ganyan po tayo mga Kristiyano. We admire Jesus. But we will never accept Jesus. We just admire Jesus. We just admire His power, His love.
But we will never commit na maglingkod kay Jesus. Amen. We will never drink the cup, the water. The worship, the miracles, the church, the culture, pwedeng nandiyan ka sa lahat. Pwedeng you are worshiping, you are in the church, you are serving, but yet you are not fully surrendered to Jesus. And that will be, or that is the greatest loss, mga kapatid. And that's the tragedy of the crowd. The same generation that celebrated miracles also cried out, "Crucify Him." Yung mga nag-celebrate ng miracle, ng pagkagaling, sila din naman yung mga taong sinasabi na, ipako yan sa krus. Ipako yan. Sabi po ng Matthew 7:22, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and perform miracles?" They wanted bread, they wanted healing, they wanted sign, but they did not want a Savior who demands repentance. Pagka sinabi na, magbago ka na, talikuran mo na ang kasalanan mo, ayaw ko niyan. Blessing gusto ko, pero yan ayaw ko. Masyado pa akong masaya dito sa ginagawa ko. Yet Jesus will say, "I never knew you." Tandaan po natin, miracles do not prove salvation. Miracles do not prove salvation. Relationship with Christ does. Next slide po. This is the paradox of the cross. Yung sinasabi po natin kabalintunaan. Something that is incomprehensible or hindi natin maintindihan or masyadong malalim. Acts 3:18 reveals a profound truth. Human beings committed a terrible sin by rejecting Jesus. And that's the symbol of the cross during that time. It is reserved for murderers. Reserved for the mga sabi natin, sanggano, pinakamasamang tao. That's the representation of the cross during that time. Pero it is also a representation of redemption in our lives. Alam niyo po kasi, during that time, ang kala po nila, yung Messiah na darating, hanggang ngayon po, yung Messiah na darating ay political leader na siyang magle-liberate o magpapalaya sa kanila sa pangapi po during that time ng Roman Empire. Yun po yung akala po nila, political leader. Pero ang sabi po sa kanila ni Pedro, si Jesus po ay hindi lang basta political leader, He is beyond that. And the cross shows both human rebellion and divine redemption. Having said that, mga kapatid, number 1, don't steal the glory. And number 2, don't miss the Savior. What's in it for us? 3 questions I want to ask everyone, mga kapatid. Gusto ko pong iwanan ng 3 tanong po na ito. Unang tanong, mga kapatid, do I seek Jesus more than His blessings? Or nakatie up yung faith ko kung ibe-bless ako ni Lord? Paano po pag hindi pa dumarating yung blessing? Will I still serve Jesus? Will you still serve Jesus? Sabi po ng Psalm 27:4, "One thing I ask from the Lord, that I may dwell in the house of the Lord." David desired God Himself, not just God's gifts. Mga kapatid, wala pong problema na humiling, mag-pray ng blessing kay Lord. Hindi po natin, kumbaga, hindi pinapayagan yan. Yes, you can. Pero dapat more than that, beyond that, let us seek Jesus more. Sabihin niyo po sa katabi niyo, seek Jesus more. Amen. Ang mundo po natin, it is rapidly changing, mga kapatid. At nawa po, hindi po magbago ay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Number 2 po, do miracles strengthen my faith or replace my faith? Tandaan po natin that miracles, may mga nangyayaring himala sa buhay po natin. It should lead us closer to Jesus, not distract us from Him. Nawa po yung mga himala, yung mga answered prayer,
mga tinugon ng Panginoon, ay mas lalong napapalapit po tayo sa Kanya sa mga bagay na yun. Mas lalo po tayong lumalalim. And lastly, number 3, and this is the most challenging question, mga kapatid. If God removes the blessing, will I still follow Him? If we are in our suffering times, will you still follow Jesus? Amen po ba? Challenging po yan, mga kapatid. Alam niyo po, minabasa po ako. Noong sinubok po ni Satan si Job, during that time, he experienced a lot of suffering. Tama po ba? Nawala yung mga ari-arian niya, namatay yung mga anak niya. Ano pong natira? Yung kanyang asawa at siya. At yung asawa niya, maski yung asawa niya, sinasabi, bakit hindi mo pa rin yan, bakit hindi mo pa rin i-reject yung Diyos na sinasamba mo? Bakit di mo yan iwanan? Alam niyo po, si Satan, hindi niya lang basta intention na mag-suffer si Job. Ang intention ni Satan during that time ay magkasala si Job during his suffering. That's the intention of Satan. Pero mga kapatid, si Job hindi po nagkasala sa Panginoon. I pray that in our suffering, mas lalo pong lumalim yung ating pagkakilala sa Panginoon. Ano pong sabi ni Job? The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Napaka-radical, sabi nating powerful ng sinabi ni Job. That is real faith, mga kapatid. Even in times of blessing and in times of fire, Lord, I will serve you. Kaya nga po sabi dun sa kanta kanina, sa bridge, I wanna be the oil, I wanna be the offering. If what you want. You're with me in the fire, you're with me in the blessing. Because it's who you are. Whether we are in our times of blessing, season of blessing in our lives, or season of fire in our lives, I pray, mga kapatid, na mas lalo po tayong lumalim sa Panginoon. Amen po.